Hi Pisces, this is Jav. Welcome pa sa ating channel. By the way Pisces, this is timeless reading, general reading. Tungkol po ito sa inyong 3 months from now, February, March, April 2026. Gamitin ang reading na ito bilang gabayan lamang. Tandaan Pisces, ito po ay general reading. Magsimula po tayo sa inyong February 2026. I don't read reverse cards. Maraming salamat po sa mga hindi nag-skip ng ads. Subscribe na po kayo sa ating channel at click bell notification para updated po kayo sa bagong video natin. Para sa mga gusto magpa-reading, comment po kayo ng personal reading and check my reply sa comment section. Energy. Pisces. Sabi po dito, granted yung manifestation mo, may new beginning. At magandang balita ito. Kasi kung kahit anong application matatanggap kayo. Okay? Ang ilan sa inyo kakasimula sa trabaho, sa negosyo, at sabi ng iyong card, patuloy mo lang yung pagsisikap, tutukan mo ito kasi magkakaroon po ng self and financial growth. At maging bukas din kayo sa mga advice ng mga mentor nyo, yung mga taong may experience na. Naging practical ka sa buhay romansa. Kumbaga ang mga single dito na Pisces, date to marry. At dine-develop nyo po yung hobbies nyo, yung skills nyo, pwedeng bagong skills din to para magamit nyo pandagdag income. So very tutok ka sa mga ginagawa nyo, hindi ka nagmamadali. So ito ay dalawang card po ang nagsabi dito na mayroong ending with new beginning. Completion of cycle. Pagtatapos ng isang mapait na sinapit. Kasi may nangyaring pagtanggap at pag-move forward. Laking pasalamat mo sa new beginning na ito. Yes. So, mawawala na yung mga blockages. At dahil nito, sa ending na ito, itong new beginning na ito, ay biyaya. May parating na biyaya na magbibigay daan ng mas maunlad na panahon. Career and money, Pisces, ngayong February 2026. Okay, sabi dito, this is the second card na nagsabi dito na very focused ka sa layunin mo sa buhay. At umiwas po kayo sa toxicity. Sabi ng iyong card. Kasi may toxic dito kayong kasamahan. Tapos may mabilis na pagdating na opportunity, project ba ito, na magiging productive ka. Kasi itong card na ito ay sumisimbolo ng katapangan at confidence. Very confident ka na harapin man ito kung ano tong dumating sa iyo na kailangan ng pagkilos. And be careful sa mga ginagawa at pinipiling desisyon. At sabi din dito, this is the second card na nagsabi po na granted yung manifestation mo. Fulfillment po ito sa pangarap. Happiness, completion of cycle. Success in workplace and home. I-acknowledge mong nagbigay ng suporta sa iyo, galing sa iyong coworkers or sa grupo ng tao.
At kung ikaw ay may balak mag-change career or magtayo ng negosyo, now that you have very supportive friends and family. So, yung grupo ng tao ay very supportive sa'yo. Malaki ang tiwala sa'yo. Huwag niyong kalimutan na mag-subscribe sa channel natin at i-click yung bell notification para updated po kayo sa reading natin. This is about your love life, self-love, partnership, and romance. Para sa mga single, huwag magalinlangan na mag-invest sa relasyon kasi mukhang may nagkagusto sa'yo or may nagustuhan ka. So, huwag mag-alinlangan. Para sa mga relasyon, sa buhay mag-asawa, may masisinang pag-uusap dito. Yes, importante pag-uusap, confrontation sa isang tao. At napapansin nila, again, napansin din nila na may improvement sa iyong communication skills. Para sa mga single, dalawang card kasi nagsabi dito na gusto mo pumasok sa bagong relasyon pero yung hesitation mas nangingibabaw. So, ang sabi ng card, try to fix and forgive yourself first bago tumanggap ng bagong tao sa inyong buhay. O, para fair sa kanya, fair din sa iyo. So, try to fix and forgive yourself first. Para sa mga relasyon sa buhay mag-asawa, nagbigay ka ng mahabang pasensya sa kanya, sa inyong relasyon. Kasi may concern sa mataas ang ego. Nakaramdam ng pagod pero wala naman akong nakikitang susuko ka. So, subukang maglaan ng oras para mag-usap kayo. Kaya may sinabi kanina, di ba, may masinsinang pag-uusap. Nang malaman din niya na nagkaroon ka ng concern, ng hirap sa adjustment. March 2026 para kay Pisces. Energy sa inyong ngayong March 2026 Pisces. Nagkaroon ng conflict or argument. Kasi may taong hindi totoo. Yan yung sinabi kanina, di ba, sa February nyo na umiwas kayo sa toxicity. At mukhang hindi nagkasundo dito. Okay. Sa pangyayaring ito, Pisces, mas makilala mo yung sarili mo, mas makilala mo yung taong toxic. Okay? Same pa rin yung sinasabi dito na communication is the key. I-address mo yung hurt feelings mo, magkaroon ng adjustment para magkasundo. Pwedeng nangyari na ito kasi someone is giving up. Pwedeng may nang iwan, pwedeng ikaw yung nang iwan. Nag-walk out, loss of connection. Kasi may nag-uusap dito na ang intention is peaceful resolution pero ang ending nagkaroon ng argument. Ang sabi ng card, kung itong taong ito ay parating nagbibigay ng sakit ng ulo sa'yo, baka kailangan mo mag-decide.
Tandaan, this is gabay po. Kayo po ang makapag-decide niyan kasi buhay niyo po iyan. Magkinig po kayo sa inyong intuition. It will guide you away from toxicity. May hustisya naman na parating. May pagkakaayos na magagana. So, magkaayos po. Kasi this is fair, this is justice, hustisya po, truth, magiging balanse. Yung disbalanse noon, which is yung hindi nagkasundo, ngayon magkakasundo. Oo. So, ang ending nito, magkakaroon ng forgiveness, magkakaayos. Kasi magiging honest ka na din. Like, magiging totoo ka na sa iyong sarili. Oo. Na, yes, nasaktan ako, kaya magiging honest ako na hindi ko nagustuhan yung mga sinasabi at mga ginagawa mo. Yan yung nakikita ko dito eh. May hustisya na parating sa iyo at kung may legal concern kayo, mananalo ka, mararesolve na. May nakita rin ako signing of contract dito. Basta po yung disbalance, maging balanse. Ngayong Marso. Yung hindi pabor sa iyo noon, ngayong Marso, magiging pabor sa iyo. Tapos sobrang hard worker mo. Mukhang ito yung isa sa dahilan na nagkaroon ng concern. Like lack of time. Na hindi nagkaroon ng pagkakaunuan. Pero may pagkakaayos po, don't you worry. Challenges na magkakaroon siya ng positive outcome. Lalo na sa career and money mo. Kung may negotiation or job interview, magiging successful po ito. Kung ang tanong niyo po sa kaperahan, mai-improve po ang iyong kaperahan. Maaring, sa career and money niyo po ito, maaring may namang romance sa workplace mo or yung partner mo, katrabaho mo po. And pwedeng may makipag-teamwork sa'yo or makipag-business partner sa'yo. At gustong-gusto mo yung mga ginagawa niyo ngayon sa career and money kasi nagbibigay ito ng financial stability sa'yo. At nagagawa mo yung passion mo at the same time. So, may pag-alala ako nakikita dito or anxiety. Kung nag-overthink, kailangan ma-overcome yan. Kailangan mo nang may kausap or kung may trust issue ka sa tao, journal. Yes, make change. Nakikita ko naman dito na ma-overcome mo po ito. Maraming salamat po sa mga nag-like at share sa video natin. Sa mga parating bumabalik dito sa channel natin, maraming salamat po. Love life, self-love, partnership, and romance. Okay, nakikita ko dito na stable ang relasyon, blooming, sa mga single. Nag-iisip ka dito na gusto mong stable na, trustworthy yung next relationship. At sabi din dito na, okay, this is a repeating message ko. Ano man tong challenges na na-encounter, ma-overcome po. Tapos sa mga single dyan na advice kasi to na huwag kang matakot sa difficulties in love. Put a clear intention also. Shuffle ko lang po.
April 2026. Para kay Pisces. Energy. So, takpan natin kasi nakahubad. Don't you worry. I-reading natin yan. Nakahubad din. Okay. Energy niyo po ngayong April 2026 Pisces. Advice to Kasi may na-encounter ka na controlling person, toxic, or pwede din sobra sa trabaho, sobra sa paggasta. Ang sabi kasi ng card dito, na may mga ginagawa ka na alam mong hindi nakakabuti sa iyo pero patuloy pa rin. Like yung example, yung sinabi ko kanina na overspending sa trabaho, 'di ba? Kailangan ng balanse. Hindi mag-overspend, hindi mag-overtime kasi madadrain ka niyan. So kung ano man 'to na parang nagtitiis kasi sa toxicity din, kung ano man 'tong challenge na ito, sinabi ng court, kailangan ng balanse, kailangan ng freedom, kailangan ng recovery. So, aksyon ay kailangan. So, magkakaroon ka ng time for yourself. Kasi this is about love. Love for yourself. You love yourself more. Pwede din tong bagong pag-ibig. May ligawan, and the couple is divinely guided. At sinabi din dito na soulmate mo siya. Pwede din, or may nakipag-teamwork sa iyo, which is sinabi, di ba, sa inyo March 2026, may makipag-teamwork sa iyo or makipag-business partner. Yan. Sa career and money niyo po, Pisces, ngayong April 2026. Nakikita ko dito na sobrang alaga mo ang iyong posisyon, ang iyong trabaho. Marami kang naisip na bagong ideas para sa ikakabuti na iyong negosyo, trabaho, or kaperahan. Tapos, hard worker kasi gusto mong makaipon ng malaki. Kumbaga, ingat ka sa naipon mo, sobrang disiplina mo sa naipon mo. Yan. Tapos, sabi ng card, yayaman ka kasi marunong kang maghawak ng money. Okay? Kasi nakafocus ka sa iyong trabaho at nakafocus ka sa pag-iipon kasi you want na magkaroon ng specific, you want na may what I meant is may specific goal ka na may gusto kang bilhin, project. Pwede din po nag-iipon ka para sa future. So nag-iipon ka for stability, kaya nga sinabi ng card dito na yayaman ka. This is about love life, self-love, partnership, and romance. Okay. Sabi po dito, may maliligaw ka na very charming at passionate partner na very active ka sa UN. Kung ikaw ay lalaki, pwede din na nagpapahiwatig yung tao sa iyo, na may gusto sa iyo, na very active kang kausapin. Okay? And sabi ng card, mukhang excited kayong dalawa, so kilalanin mo muna na mabuti. Kumbaga, huwag magmadali para magkaroon ng relasyon. Kilalanin mo muna ng mabuti. Maaring ma-meet mo siya via travel.
At ang laki ng influence ng single parent dito. Kayong lahat, single ka man, may relasyon sa buhay mag-asawa. Nagkaroon kayo ng honesty sa inyong sarili, nagpasya kayo, nagkaroon ng desisyon. Mahalagang desisyon. Tapos may involved dito, malaking influence ang single parent. Okay, so pag-imanin niyo po yung blessings sa binigay sa inyo. Pisces, see you tomorrow. Maraming salamat po.